Naging produktibo ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Highlight dito ang kanyang pagdalo sa ASEAN 2026 kung saan kanyang binigyan diin ang kahalagaan ng pagbabalik ng rehiyon bilang pangunahing pwersa sa pandaigdigang ekonomiya. Ang buong linggong aktibidad ng Pangulo atin pong balikan sa ulat ni Jayco Cruz. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa paglulunsad ng Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang, na layong palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan na tumugon sa pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Dito, rekta na sa mga LGU ang nasa 58 billion pesos na halaga ng Local Government Support Fund o LGSF na makatutulong sa kanila na pabilisin ang mga serbisyo sa kanilang nasasakupan. Binigyang diin ng Pangulo na lahat ay makakatanggap ng tulong mula sa pambansang pamahalaan, anuman ang kulay politikal. Tinanggap din niya ang Memorandum of Agreement o MOA na nilagdaan ng Department of Education at mga lokal na opisyal mula sa iba't ibang lungsod para sa Nationwide Classroom Building Program. Mahalagang akbang ang MOA para mapalakas ang whole of government collaboration sa pagpapabuti ng mga pasilidad pang-edukasyon sa buong bansa. Formal din itong pinagtibay ang ugnayan ng DepEd at mga lokal na pamahalaan mula Luzon, Visayas at Mindanao para sa mas mabilis na pagpapatayo ng mga silid-aralan. Binigyang diin naman ng Pangulo na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na isulong ang mas matatag na food security habang direktang tinutugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka. Sinabi yan ng Presidente sa 2026 National Irrigation Administration, National Confederation of Irrigators Association General Assembly. Inalam din niya ang hinihing ng mga magsasaka at iangkop ang mga programa ng pamahalaan batay sa kanilang pangangailangan. Binigyan diin naman ng Pangulo ang kahalagahan na maibalik sa ASEAN ang pagiging pangunahing puwersa sa pandaigdigang ekonomiya. Sinabi niya na sa praktikal na usaping pang-ekonomiya, ang ibig sabihin ng magkakasama ay pagkilala, pag-unawa at matibay na pangako ng lahat ng 11 kasaping estado ng ASEAN na kumilos bilang iisang magkakaugnay na rehiyon habang ginagalang ang pagkakaiba-iba ng bawat isa. Pinangunahan din ng Pangulo ang turnover ceremony ng piling memorabilia ng People's Champ na si Manny Pacman Pacquiao sa National Sports Museum. Ipinagkaloob sa Pangulo ang mga simbolikong alaala mula sa karera ni dating Senador Pacquiao sa boxing, kabilang ang 2 pares ng kanyang competition sports at isang World Championship belt. Nagtungo rin ang Pangulo sa probinsya ng Cebu para bisitahin ang Pag-abot Processing Center sa Barangay Tayud, Liloan, Cebu. Layunin ng processing center na makapagbigay ng komprehensibong serbisyong panlipunan at holistic intervention para sa mga bata, individual at pamilyang namamalagi sa lansangan habang hinihintay ang kanilang reintegrasyon sa kani-kanilang komunidad. Ininspeksyon din niya ang Mechanized Production Center of the Visayas Disaster Resource Center o VDRC ng DSWD sa Mandawi City. Ang VDRC ang pangunahing production, storage at logistics hub para sa disaster response operations sa Visayas at Mindanao. Mahalaga ang papel nito sa maagap na paghahanda at pamamahagi ng mga relief goods sa mga komunidad na apektado ng mga kalamidad, public health emergencies at iba pang krisis. Jayco Cruz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.